Nasaan ang butod ng aking ama? Sino po ba kayo? Hindi mo ba ako nakikilala? Ako ay anak ni Don Rafael Ibarra. Pinoong Crisostomo, patawad po. Ang iyong ama ay... Tuluganay, wala diri, imong nanay, kadto tienda, bakal papay, ili-ili, tuluganay. Mga anak, mahal na mahal ko kayo. Mata ka na, tabangan mo, ikargawang nakumpra ko, kay bugat man, sing putos ko. Tabangan mo ako, anay. Mga anak, sigising na kayo. Maglilingkod pa kayo sa simbahan. Inay, pagbalik ko po, dadalan po kita ng masarap na tinapay. Crispin, halika na't mapapagalitan tayo ni Tura. Kuya, pwede ba dito lang tayo sa tabi ni Inay? Hindi pa pwede, Crispin. At magalago tayo kay Tura. Kuya. Crispin, wag na matigas ang iyong ulo. Halika na't pupunta na sa simbahan. Sige na nga ako. Halina ka pa nakagagan kay Inay, oh. Inay, mauna na kami. Dami pa ibabalik na agad. Lagi kayo susunod sa utos ng mga pura, ha? Upang kayo hindi mapahamak. Mag-iingat kayo palagi, mami na mahal kong anak. Opo, Inay. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque, in seculum, auditorium nostrum, in nomine Domini, Ripeci Celu et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, in nomine Patre et Filii et Spiritus Sanctus. Amen. Malahimik ka! Tura, mukhang ang bata'y patay na. Ngayon, tapon at ilibing ang bangkay ng bata at iyong siguraduhin walang makakalam nito. Inang! Saan malasif? Ano nangyari sa iyo, Basilio? Huwag ka kayo mag-alala sa akin, Inang. Ako ba hinahabol ng Guardia Civil?
10 oras na daw po ng gabi. Buti na lang at ako'y nakatakas. Ngunit inang, si Crispin, naiwan siya sa kumbento. Naiwan? Anong nangyari? Siya ba'y buhay? Ikaw magpahinga muna. Diyos ko. Naway nasa maayos na kalagayan ng aking anak. Mga anak, mahal na mahal ko kayo. Mata ka na, tabangan mo. Ale, kay ganda ng umaga, ngunit ikay nang bubulabog. Sino ka ba, Aber? Ako si Sisa, ang ina ng sakristan na si Crispin. May dala ako mga gulay para sa kura. Oh, siya. Sige, ilagay mo na lamang dyan ang mga yan. Saan ho? Kahit saan dyan. Maaari ko bang makausap ang kura? Maraming sakit. Kasi kahit ang anak ko na lamang si Crispin. Oh. Ikay huwag nang magkaila. Alam na lahat na si Crispin ay nasa inyo ng bahay. Si Basilio ay nakauwi, ngunit naiwan dito ang anak ko si Crispin. Naiwan nga, ngunit tumakas din. Pagkatapos magnakaw ng maraming bagay, baka nga siya itinatugas ng mga gwardiya sibil, Aber. Alam mo, napakabuti mong asawa. Ngunit suway naman ang iyong mga anak, lalo na yung maliit, Diyos mio, baka nga higitan pang kanyang ama. Hilili, tuluganay, wala diri, imong nanay, kadto tienda, bakal papay, hilili, tuluganay. Hilili, tuluganay, wala diri, imong nanay, kadto tienda, bakal papay, hilili, tuluganay. Nasa maayos na kalagayan namin, mga anak. Tabangan mo, ikarga, nakumpra ko, kay bupat man, sing utos ko. Crispin! Basil! Sugo? Mga anak, Crispin! Mata ka na,
Patayin na aking mga anak. Sa dapit hapon ng aking buhay, kalayaan ng bayan ang sa dugo ko'y lumalatay. Mula sa karangyaan, nahulog sa kalugmukan. Ang aking buhay ay puno ng dusa, kung kaya't nais kong magkaroon ng pag-asa. Pag-asang ang bayang ito'y makakalaya, kung kaya't buhay ko'y itataya. Simulan natin sa aking pagkabata. Buhay ko nooy marangya, ngunit di nagtagal kami binaliktad at winalang hiya. Ang aking ama'y napagbintangan sa kasalanang di ginawa. Pamilya ko'y nadamay at kami kinawawa. Ang nabubulok na sistema ng bayan at simbahan ang siyang nagbigay sa akin ng galit. Galit na siyang nagsiklab sa puso kong maghimagsik. Ako'y naging isang bangkero upang hindi mapansin. Ngunit ang mga inaapi ay nililigtas ko ng palihim. Hanggang sa makilala ko ang isang tao na siyang nagligtas ng buhay ko. Ang kanyang katapang ay kagaya ng akin at reforma para sa bayan ang siyang ninanais. Aking tinitingala sapagkat siya'y tunay na dakila. Utang ko sa kanya ang buhay kong pangalawa. Kung kaya't siya'y aking tinutulungan upang makamit ang kanyang hangarin para sa bayan. Ako'y nagsimula maglakbay sa iba't ibang bayan upang magtanim ng punla ng rebolusyong gigising sa tanan. Mga pinahirapang magsasaka ay siya kong tinulungan. At ako'y naging pinuno ng revolusyon ng bayan. Ngunit aking nakikita, ayaw ni Senyor sa radikal na gawa. Kahit na gayon, ako'y may tiwala ng aming nais ang siyang magdadala sa bayang ito o na maging malaya. Salome, aking iniirog. Ang puso ko'y sa iyo lamang. Sa susunod na buhay, ikaw pa rin ang pipiliin, sapagkat ang iyong kagandahay walang makapapantay. Nais kitang mayakap, mahagkan sa mga huli kong sandali. Di man kita makasama ngayon, naway muli tayong pagtagpuin ng Panginoon. Patay na po si Christine. Mahal kong ina. Ikaw nga. Mahal na kita.
Kami manipis. Ang aking sakripisyo naway magbunga. Pagliligtas kay Senyor, sana'y may kwenta. Sapagkat ako'y umaasang siya ang magdadala ng bayang ito tungo sa kalayaang aking pinapangarap. Ngayon'y nalalapit na ang aking katapusan. Ang aking hiling lamang ay para sa aking bayan. Maging malaya, maging payapa. Ako'y nangangarap na kahit di man sa aking buhay, naway ang punla ng revolusyon ay siyang mamunga ng walang hupay. Tutubo na parang araw, kailan may di sumusuko, di tumitinag, at magtatagal na parang isang kalingaw-ngaw. Nakikita nila ako bilang isang perpektong anak. Perpektong babae. Ngunit, lingid sa kanilang kaalaman ng katotohanan sa loob ng mantel ng aking pagiging masunurin. Sa bawat pagtitipon, sa bawat pagsamba, ako'y hindi malaya sapagkat ako'y tinitingala. Na para bang pedestal at hindi kailan may maaaring maliyang iasal. Para akong ibong nasa hawla, di malaya na gumalaw sa sarili kong kagustuhan. Ngunit, nang makita kong muli ang aking mahal, nagkaroon ako ng pag-asa. Pag-asang makakaalis mula sa kadena. Subalit, may mga hadlang sa aming pagmamahalan. Dalawang pari na siyang pinagmulan ng mga kahirapan sa buhay na tangan-tangan. O aking mahal, bakit tayo pinaghihiwalay? Ang nais ko lamang ay makasama ka habang buhay. O Diyos, o Diyos, sadyang bang ganito ang aking kapalaran? Na ang buhay ng kaligayahan ay mapapilit na ng hinipis at kalungkutan. Para bang buhay ko'y nasa kanilang mga palad. Sila ang nagdidikta. Nagsasabi ng dapat kong ihangad. Oh, aking irog, nasaan ka na? Iligtas mo ko sa mga kamay nila. Nang kayo mawala, ako'y nadusa. Ako'y nalungkot, labis ang pag-aalala. Kailan mo ba ako'y liligtas, mahal kong Ibarra? Para akong mababaliw sa kanilang mga ginagawa. O Ibarra, nasaan ka na? Sa tagal mong lumisan, aking pag-asa'y unti-unting nawawala. Isang mother? Hindi mo ba alam ang misteryo na kapublisan ako sa mga kumbento? Matanda na ako, Clara. Hindi na kita kayang alagaan pa. Maski ang kaligayahan mo. Humiling ka na lang ng iba. Magmahal lang itong binata.
Huwag lang na maging madre ang pumasok ng kumbento ang anak ko. Kumbento o kamatayan? Diyos ko. Diyos ko. Tunay kang nagpaparusa sa akin. Anak, pumapayag na ako. Pumasok ka na lang ng kumbento. Ngunit, naalala ko lamang ang iyong kaligayahan. Anak ko. Clara. Nakikita nila ako bilang isang perpektong anak. Perpektong babae. Ngunit, lingid sa kanilang kaalaman ng katotohanan sa loob ng mantel ng aking pagiging masunurin. Ako'y nakulong, ngunit hindi nabusalan. Ako'y maaalala, hindi bilang isang perpektong anak, kundi isang babaeng nangahas ng mangarap. Ng isang anghel na nahulog sa lupa.